May Opo. katanungan lang ito. Grabe. Ito po ang katanungan. Sige, sagutin niyo muna yan. Nananap ko lang yung question dito ni Opo. Butch. Ay, siguro habang inaantay niyo yung tanong, meron Okay. akong gustong pasalamatan. Sige, magpasalamat muna kayo Ah, dyan. Go. alam niyo po, dito po sa nangyari sa akin, akala nga namin ng pamilya ko na mag-isa lang talaga ako na dito, na lalabas dun sa Mm-mm. Senado. Bagamat wala akong literal na kasamahan o na katabi ko sa upuan o sa Mm-mm. pagsasalita. Pero Mm-mm. talagang nakita ko yung pagmamalasakit ng mga tao. Sabi nga ito lang yung Mm-mm. gusto ko maipaabot sa inyo, yung pasasalamat sa Mahal mga namin kayo, sir. Andito kami. grupo at mga individual na patuloy na nagiging katuwang ng sambayanang Pilipino sa paghahatid ng tunay na isyu ng lipunan at patuloy na nagmumulat sa kamalayan ng sambayanang Pilipino. Kaugnay ng ginagawang pambubudol ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sambayanang Pilipino. Una, yung Maharlika Network, yung Boljakera, at sa lahat po ng mga vloggers na hindi ko nabanggit, ganun din po sa mainstream media. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ako talagang wala po akong maipagkakaloob sa inyo, kundi ito pong aking paninindigan, ang aking personal na kaalaman patungkol po dito sa ginawa kong investigasyon. Kung saan man po ako pa rin ng tadhana at ng kapalaran, ay masaya ko po itong babaunin kahit sa kabilang buhay. Yun lang po. JM, nandito po kami sa inyo na ako, sabi ko nga, hanggang humihinga po ako katulad ninyo. Pareho tayo ng sitwasyon, ginigipit, sinusubukang itumba, may mga banta sa buhay. Asahan niyo po, hindi namin kayo iiwan, sir. Ganon din po. Baka makalimutan ko din po yung si Miss Sandra Cam, yung kanyang yung kanyang whistleblower foundation na nagpapahatid ng tulong sa magitan ng kanyang mga Kaya ako po yung pong ginagawa niyo sa akin na doon pa lang doon sa mga impression ninyo doon sa mga inspirasyon na pinagkakaloob nyo, na nababasa ko at nababasa ng aming pamilya. Napakalaking bagay po nito. Parang ito na po yung nagsisilbing kalakasan sa amin. Ito na po yung nagsisilbing hininga para sa amin. Dahil alam ko po, itong kalagayan ko na to talagang napaka-imposible na malampasan. Pero naniniwala ako na sa pamagitan ng Diyos at ng sambayan ng Pilipino, malalampasan ko po ito, malalampasan po natin lahat ito. Yes, sir. Pasensya na po kayo kung nagiging lang po ako. Alam ko po, sinusubukan yung pigilin yung inyong emotion, pero ipinakita nyo sa amin yung inyong tapang panindigan doon sa Senado, at ngayon ipinakita nyo sa amin kung ano yung puso, kung anong meron talaga kayo na sinusubukan o ginawang pigilan ka doon sa Senado. Ngayon sa araw na ito, narinig namin na isinakripisyo mo yung karir mo. Tumayo ka, nakasuhan ka dahil lamang sa paninindigan na hindi kinakaya ng puso mo na may makulong na isang Pilipino na may mga maliliit na anak
na inosente. Kaya sinakripisyo mo yung career mo. I hope marami tayong oras, pero alam ko may interview po kayo, sir. Ulitin natin to, marami pa sana akong katanungan. Mula po sa kaibuturan na akin po, ang mga nagmamahal sa inyo ngayon, sobra po, overwhelming. Huwag po kayo panghinaan ng loob, sir. Again, kumbaga parang blood compact tayo dito sa ano na to, sa oras na ito. Wala pong iwanan, sir. Saludo po ako sa inyo at sana po mag-ingat kayo at nandito kami para magdasal sa inyo at magsuporta. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yeah. See you po ulit. All right. So, mga kababayan, nakakalungkot. You know? Nakita ninyo, narinig ninyo si Agent Morales, pinagtulungan, tumayo, gustong bastusin. Binribe, subukang i-alreglo, i-bribe. Nakita niyo sa CCTV, pero hindi po siya nagpatinag, tumayo siya sa katotohanan. So, I believe, naniniwala ako na ang taong bayan, lalo pang magtatayo sa likod niya. At wag nating bibitawan itong issue na ito. Doon sa mga nagpapadala ng inyong tulong, maraming salamat po na sa inyong pinaparating na tulong, pero sa dami ng mga messages ko na hindi ko na kinakaya dahil ang dami din po mga reklamo, mga issue, gusto ko po sana dun sa mga gustong tumulong kay JM, dito po kayo mag-email po kayo ng diretso sa kanya. Ayan po yung kanyang email, agentjonathanmorales@gmail.com. Diretso po niya kayo masasagot, yung mga nagpapahatid ng tulong, yung mga nag-i-email sa akin, yung sa email ko, bibigyan ko pa rin kayo ng information, pero mas mabuti, diretso po yung tulong nyo sa kanya. Mga kababayan, actually, hindi niya to alam. Okay, may interview lang siya. Gusto kong sabihin dito, huwag kayong umalis. Nakarating sa akin na sa May 20, okay, paplano siyang arestuhin sa papaanong paraan. Pinapa-confirm pa natin to, okay? Pinapa-confirm pa natin to, pero kailangan nyong malaman, meron daw, okay, allegedly, ayon sa ating informante, na final na cyber libel case kay Agent Morales. I-verify ko, pero bakit kailangan ko tong sabihin sa inyo? Dahil ang plano ng bangag na gobyernong ito, no, pwede sumigaw, nasa office pala ako ngayon. Okay? Mga palangga. Ang plano ng bangag na gobyernong ito ay hindi nila ipapatuloy si Morales sa susunod na hearing. So nagtanim sila, nag-fabricate sila, allegedly, ng cyber libel case. Para pagpasok ni Morales sa Senado, dadamputin siya. Alam nyo yan. Pwede pong mangyari, pwedeng hindi. Pero ayon sa ating informante, Maharlika, kailangan mong sabihin sa taong bayan. Dahil hindi nga nagtagumpay si Jinggoy Estrada, si Escudero, si Zubiri, you know, hindi sila nagtagumpay na pigilan si Senator Bato na stop na yung succeeding hearing. So ang kanilang evil plan, may tatlong kaso, merong silang final na bago, yung cyber libel, estafa, at 3 tao daw ang nag-file ng case. Ngayon, bago ito. Yung cyber libel, 2 weeks ago lang daw final. So, tinanong ko tinanong ko si Jonathan Morales, no, kanina, si sir, kanina kung may natanggap ba siya. Ang sabi, ayoko lang kasi sirain yung moment niya, no, sa interview. Sabi ko, sir, may natanggap ba kayong awaran sa PINA o anything na document dito sa cyber libel? Wala siyang kaalam-alam. Ngayon, sabi ko sa kanya, sige, let's talk about that. Mag-live na tayo kasi wala na tayong oras. Okay? So gusto kong sabihin, may nakarating po na may di umanong fabricated cyber libel case. Ang sabi nga po sa akin ng informante, Miss Maharlika, paghandain mo si Morales ng 120,000 pesos ba
Kasi yung piyansa daw sa cyber libel case is 40,000 dyan sa Pilipinas. 40,000 pesos plus doon sa dalawang case, basta total of 120,000. Ang sabi sa akin, kung may mga kakilalang abogado na tutulong kay Morales, paalertuhin niya na bago pa siya pumunta doon sa Senate. Ready na para kung ano yung mga legal ano nila, kung mayroon na siyang warrant of arrest na hindi niya alam, makapagpiyansa agad siya, then may abogado siya na tutulong sa kanya. Mga palangga, sinasabi ko to na baka sakaling hindi nila ituloy ito. Pero ngayon, alam nyo na. Hindi pa po ito alam ni Agent Morales itong mga sinasabi ko. Ang tanong ko lang sa kanya, na may alam mo ba na napailan ka ng cyber libel case o may dumating po ba sa inyo? Ang sabi niya, wala. So, ito yung plano. O plano o nagawa na. Tandaan nyo, May 20 ang next hearing. So, ayon sa ating informante, dahil hindi nagtagumpay ang jutang ng bangag na gobyernong ito, ay nag-file ng cyber libel. Remember, ito din yung ginawa nila sa akin. Nag-file ng cyber libel case, di ba? Si Taerna, kasuwang si Lisa Araneta Marcos, at nag-fabricate ng address ko, kaya sila nakapag-issue ng warrant of arrest. This is very Lisa Araneta, budol bangag. Ngayon, alam nyo na bayan. We are almost 23,000 live viewers across social media now. Ito po ang plano ng jutang ng bangag na gobyernong ito. Ipapadampot si Morales sa May 20. Okay? We are praying. Mas ko nakatingin ng mga... Okay. We are praying, mga palangga, hindi ko makontrol yung boses ko, galit ako Okay? We are praying, mga palangga, na hindi nila gagawin to. Pero ayon sa informante, na-file na ang cyber libel. Hindi alam kung sino, walang natanggap si Jonathan Morales. So, bakit siya papailan ng cyber libel 2 weeks ago kung ito ay totoo? Bakit siya ipapadampot doon sa Senado kung walang weight, walang kwenta, o siya ay jukebox or what? Kung walang saysay yung kanyang testimonya at pag-amin na siya ay pumirma, bakit gusto siyang gipitin ng gobyernong ito? Bakit? Mga kababayan, uulitin ko, ito po ay si Jonathan Morales ay inyong representante. Ito ginagawa sa kanya. Pwedeng gawin sa bawat Pilipino. Ito yung grabing paghaharas, panggigipit ng gobyernong ito. Tandaan ninyo, kailangan niya ng suporta. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi natin iiwanan si Sir. Sa lahat ng paggigipit, since na pumasok siya sa gobyerno, na supposedly gobyerno ang tutulong sa kanya, narinig niyo. Ganun pala ang kalakaran sa PDEA, sa ibang mga ahensya ng gobyerno, na kahit hindi ka naka-witness ng isang krimen o pipilitin ka o tuturo ka na lang kahit nasa loob ka kahit nasa bahay mo, tatawagan ko, magtestimonya ka dito na kunyari na witness mo na ito si ganito, ganyan, nagpupulburon, Oh, dahil ito'y gaano kalungkot kung ikaw, isa sa kapatid mo, asawa mo, anak mo ang magiging biktima na nakatayo lang sa corner, biglang dadamputin kasi itong agent na PDEA gusto niyang magkaroon siya ng accomplishment o ng record na nakahuli siya. Kahit yung hinuhuli niya, inosente. Ngayon, naintindihan na natin kung bakit ayaw nilang pagsalitain si Jonathan. Bakit lahat sila pinagtutulungan halos? Bakit nila ginagang up kapag nagsasalita na, mamaya ka na or aagawin ni Jinggoy ang mikropono, i-intimidate. We have to protect Jonathan Morales. So yun ang sabi sa akin, Ms. Mari, kapag handain mo siya ng pangpiyansa. Sinasabi namin to sa'yo kasi nakikinig, may nakikinig ang taong bayan sa iyo. So narinig nyo na mga kababayan, oh my God, gusto nyo ba ipagpatuloy yung kanitong klaseng
bangag na gobyerno, magsimula sa may isog paghaharap ng mga truck, ng mga traktora, paggigipit kay Glenn Chong, disbarment, pagigipit kay Maharlika, ipapagurgur ako, death threats. Nasaan ang pagbangon? Ang bumabangon ang mga jijimonyo, ang bumabangon ang mga bangag. Ito po ang gusto nilang gawin kay Jonathan Morales, huhulihin nila sa May 20. Na dapat hindi mangyari to. At dapat nandoon tayo kung malapit kayo doon sa lugar na yun, dapat susuportahan natin siya. Ito ang plano ni Lisa Araneta Mars kay Bangag at ni Bangag. Dahil gusto nilang hindi na magsalita si Jonathan Morales kasi damage na daw si Kuting. Akala ko ba jukebox siya? Akala ko ba walang saysay ito? Bakit etong pangaharas, panggigipit ang ginagawa nila?